Talagang hindi tinatantanan ng sikat na kolumnista ang sikat at asawa ng isang legend sa bansang Pilipinas. Simula na raw na mamili sa Divisoria, bakit kaya? Alamin kaya tumutok lang sa Get in Touch. Kamakailan lamang nagsimula ang alitan sa pagitan ni Jinky Pacquiao at Christopher Min. Ito ay dahil sa mga OOTD ni Jinky sa mga laban ng kanyang asawang si Manny Pacquiao. Say naman ng mga netizens ay dapat hindi na makialam si Christopher Min kung ano man ang suotin ni Jinky dahil pinaghirapan naman ng asawa niyang si Manny Pacquiao ang ipinambili ng mga ito. Pero hindi sang-ayon si Christopher Min dahil dapat maging sensitibo rin daw si Jinky dahil maraming mga tao ang nagugutom ngayon. Sana raw imbis na ipambili ng mga mamahaling gamit ay itulong na lang sa mga naghihirap. Umalma naman ang batikang aktres na ina ni Rufa Gutierrez na si Annabel Rama dahil bakit raw pinapakialaman pa ni Christopher Min ang buhay ng iba. Talagang hindi raw natuto ang batikang kolumnista na ito na minsan ng kinasuhan dahil sa kanyang pakikialam sa ibang mga tao, lalo na sa mga artista. Eto raw ba ay dahil hindi siya binibigyan ng pera o mamahaling bag ni Jinky Pacquiao? Mainit na naman kasi ngayon ang balitang mukhang walang katapusan ang pag-atake ni Christopher Min sa asawa ng pambansang kabao na si Jinky Pacquiao. Sa online show nito ay muli na namang binanata ng kolumnista si Jinky ukol sa mahabang post nito sa Instagram para sa asawang si Senator Manny Pacquiao. Sa nasabing post nga ay ibinahagi ni Jinky ang kanyang lubos na pagsuporta sa asawa na kamakailan lang ay nag-anunsyo ng pagkakandidato nitong pagkapresidente sa darating na eleksyon 2022. Yung pahayag naman ni Miss Jinky Pacquiao sa kanyang IG post na sinabi niyang may basbas ng Panginoon ang pagtakbo ni Senator Manny Pacquiao sa Panguluhan, katulad rin daw noong 8 sinturon sa iba't ibang dibisyon na siya ay pinagpala ng Diyos kaya niya nakuha, saad ni Christie. Totoo naman daw ang kasabihan na hindi matutuloy kung walang basbas ng Diyos. Maaari daw na hindi matuloy at magkaroon ng hadlang kung hindi para sa iyo ang isang bagay, ngunit kung may basbas ng Diyos ay siguradong mapapasayo ito. Ngunit hindi naman daw yon ang dapat pagtalunan dahil tila admin na naman daw ang nasa likod ng mahabang post. Ang dami-dami kong kaibigan na nakausap kanina. Nako, mas maganda kung mismong si Jinky ang magpo-post, mas may puso. Admin na naman ang itinuturo kasi ang kanya pong pahayag ay Ingles mula umpisa hanggang kaduluduluhan. Kwento ni Christie. Giit niya, hindi naman niya minamaliit si Jinky. Ngunit alam lang talaga niya at naririnig naman daw ng madlang people ang kanyang estilo ng pag-iingles. Siguro ito na yung panahon na dapat talaga si Jinky na yung makikipag-usap sa ating kababayan. Hindi na yung admin, hirit ng kolumnista. Saad naman ng co-host ni Christy na si Romel, hindi raw niya ramdam ang sinseridad ni Jinky sa post. Dagdag pa niya, mas maa-appreciate pa raw ng mga tao kung tatagalugin nito ang mga sinasabi niya dahil mas maiintindihan at mas kakatok sa puso ng mga tao ang sinulat niya. Hirit pa ulit ng kolumnista, dapat daw ay magsimula na si Jinky na mamili sa Divisoria at itabi muna ang mga branded na pag-aari niya sa closet dahil ang isang nangangarap na First Lady ay modest daw at para na rin hindi mailang ang mga tao na lapitan sila kung sakaling manalo si Manny sa eleksyon. Si Pacquiao ay nagdeklara ng kanyang presidential bid noong linggo, September 20 at kabilang na ngayon sa oposisyon dahil sa direktang pagbatikos nito kay Pangulong Duterte. Ito ay sa kabila ng pareho silang kabilang sa partidong PDP laban. Samantala, hindi na nagpapaunlak ng interview si Philip Salvador maliban na lang kung may pelikula siyang kailangang ma-promote.
pero binasag ng multi-awarded actor ang pananahimik para linawing hindi kabilang sina Senator Bong Revilla at Manny Pacquiao sa mga pinatatamaan niyang senador. Nangyari kasing nagtalumpati si Philip sa isang okasyong dinaluhan nila ni Senator Bongo sa Binyan, Laguna noong September 10, 2021. Ang video ng talumpati ay ipinost naman ni Robin Padilla sa kanyang Instagram account. Sa controversial na talumpati ay pinatutsadahan ni Philip ang mga senador na sinisiraan umano si Bongo, ngayon gayong pinakinabangan nila ang senador noon. Bahagi ng pahayag ni Philip, "Marami na po akong nasamahang politikong tao. Napakarami po. Sinamahan ko po sila. Nangampanya kami. Nangako sila sa mga tao. Ibinoto sila ng mga tao at nanalo po sila. At pagkapanalo po nila, lahat ng kanilang ipinangako, ano ang nangyari? Napako, kayo ho ang nagsabi niyan, hindi ako." Iginiit ni Philip na hindi sina Revilla at Pacquiao ang pinatatamaan ng kanyang talumpati, pero hindi niya diretsahang binanggit ang mga senador na pinatutungkulan niya. Hayaan na lang natin na ang sambayanang Pilipino ang mamili kung sino ang dapat iluklok sa pwesto bilang Pangulo at Senador. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.